Kung akala ninyo ay puro plano, pirmahan ng memorandum, at laway lang ang military at Coast Guard cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos, mukhang panahon na para baguhin ang pananaw na yan. Dahil ngayon, may isang malaking development na talagang ikatutuwa ng mga sumusubaybay sa modernisasyon ng ating bansa. Kamakailan lang, noong June 25, 2026, formal nang namataan at nakuna ng larawan ng isa sa mga dating barko ng United States Coast Guard habang nagsasagawa ng mga operational drill sa Curtis Bay, Maryland. At ang nakatutuwa rito, ang nasabing Marine Protector Class Patrol Boat ay may suot na ring opisyal na kulay, livery, at markings ng Philippine Coast Guard habang dumaan sa Baltimore at Chesapeake Bay area. Ibig sabihin, hindi na lang ito usapan sa papel. Hindi na lang ito simpleng proposal na nakabinbin sa Senado o sa Department of National Defense. Narito na mismo ang konkretong ebidensya na kasalukuyan ng hinahasa at inihahanda ang barkong magsisilbi sa ating Maritime Law Enforcement Agency bago ito formal na ay biyahe patungo sa Pilipinas. At kung mapapansin ninyo, nagaganap ang transfer na ito habang lalo pang umiinit, nagiging agresibo, at mas nagiging komplikado ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaya ano nga ba ang tunay na kahalagahan ng bagong barkong ito? Ano ang mga natatanging kakayahan nito na pwedeng makatulong sa ating mga mangingisda at Coast Guard personnel? At bakit sinasabing simula pa lamang ito ng mas malaking pagpapalawak ng Philippine Coast Guard Fleet? Iyan ang ating hihimayin sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at Military Modernization. Ayon sa mga lumabas na larawan sa mga defense community, unang beses nang namataan ang isang dating United States Coast Guard Marine Protector Class Patrol Boat na ngayon ay nakasuot na ng kumpletong Philippine Coast Guard paint scheme. Malinaw na makikita rito ang puting katawan ng barko, ang pamilyar na pulang at asul na diagonal stripe o ang tinatawag na racing stripe, pati ang mga opisyal na markings at font na ginagamit ng ating PCG. Bagamat wala pang opisyal na commissioning ceremony o formal na turnover mula sa pamahalaan ng Amerika sa oras ng paggawa ng ulat na ito, malinaw na nasa advanced stage na ang paghahanda para sa opisyal nitong pagpasok sa serbisyo. Para sa maraming defense observers, malaking indikasyon nito na mabilis na umuusad ang defense at maritime cooperation ng Maynila at Washington. Hindi lamang ito simpleng donasyon na parang hiningi lang natin. Bahagi ito ng mas malawak na kasunduan sa ilalim ng Excess Defense Articles, IDA, program ng Estados Unidos. Sa madaling salita, habang patuloy na nire-retire ng Amerika ang ilan sa kanilang mga patrol vessels upang palitan ng mas mga modernong fast response cutters, hindi agad ito itinatapon o ginagawang scrap. Sa halip, ang mga barkong mayroon pang napakalaking operational value, maayos ang hull, at maaasahan ang makina ay ipinapasa sa mga estratehikong kalyadong bansa gaya ng Pilipinas. Isa itong napaka-praktikal na paraan upang mapalakas agad ang kakayahan ng ating Coast Guard. Bakit? Dahil hindi na natin kailangang maghintay ng 3 hanggang 5 taon para lamang sa pagdisenyo at paggawa ng bagong barko mula sa zero. Kung tutuusin, napakalaking tulong nito lalo na sa kasalukuyang sitwasyon sa ating maritime domain. Habang lumalaki ang responsibilidad ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, partikular na sa pagbabantay sa Sabines Shoal, Ayungin Shoal, at Scarborough Shoal, tumataas din ang pangangailangan para sa mas maraming barkong maaaring i-deploy anumang oras nang walang tigil. Tandaan natin ang simpleng katotohanan, hindi sapat ang kakaunting patrol vessels kung napakalawak ng kailangang bantayang karagatan. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may mahigit 7,000 isla at isa sa pinakamahabang coastline sa buong mundo. Kaya bawat isang hull o barko na nadaragdag sa ating inventaryo ay malaking bawas sa pagod ng ating mga kasalukuyang assets na halos hindi na nakakapahinga sa dagat. Ngayon naman, pumasok tayo sa teknikal na bahagi. Ano nga ba talaga ang Marine Protector Class Patrol Boat? Ito ay isang klase ng makabagong coastal patrol boat na orihinal na binuo para sa US Coast Guard. Bagamat hindi ito kabilang sa pinakamalalaking barko ng Amerika, na may habang humigit kumulang 87 talampakan o nasa 26 na metro, kilala naman ito sa buong mundo bilang isang mabilis, matibay, at lubhang matipid na vessel. Dinisenyo ito para sa iba't ibang uri ng maritime law enforcement missions na nangangailangan ng mabilisang pagtugon. Kabilang dito ang Coastal Patrol at Border Security,
Search and Rescue, SAR, Operations. Fisheries Protection, pagbabantay laban sa mga dayuhang iligal na nangingisda sa ating exclusive economic zone. Anti-smuggling at anti-piracy missions. Marine Environmental Protection. Sa madaling salita, ang disenyo ng barkong ito ay saktong-sakto sa mga pangunahing tungkulin na kasalukuyang ginagawa ng Philippine Coast Guard araw-araw. Kaya hindi na nakakagulat kung bakit ito ang napiling ilipat sa Pilipinas. Madali itong maisasama sa kasalukuyang operasyon at sistema ng ating mga kapulisan sa dagat. Isa pa sa pinakamagandang katangian ng Marine Protector Class ay ang kanyang stern launching ramp. Ang sistemang ito ay nagbibigay daan upang mabilis at ligtas na makapag-deploy ng isang rigid hull inflatable boat, RHIB, kahit na umaandar ang mismong barko. Sa panahon ngayon, napakahalagang kakayahan nito lalo na sa mga interdiction operations o kung may mga insidente ng illegal fishing at smuggling na nangangailangan ng agarang pagboard ng ating mga personnel. Bukod dito, mayroon din itong modernong navigation, radar, at communication systems na malaking tulong sa koordinasyon ng iba't ibang maritime units tulad ng ating mga naval planes at drones. Hindi man ito isang heavily armed warship na may mga missile, sapat ang dalawa nitong .50 caliber machine guns upang magpatupad ng batas sibil sa dagat. Ang pangunahing misyon ng PCG ay hindi makipagdigma kundi tiyakin ang kaligtasan ng maritime traffic at protektahan ang ating mga mangingisda. At sa misyong yan, ang presensya ng maraming puting barko ang susi. Mas maraming barko, mas malawak ang presensya ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Hindi lang ang Marine Protector Class ang inaasahang matatanggap ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Sa katunayan, matagal nang pinag-uusapan sa mga diplomatic circles ang posibleng paglipat ng isang mas malaking Reliance-class medium endurance cutter. Kung matutuloy ito, isa na naman itong malaking dagdag sa blue water capability ng PCG. Mas malaki ang Reliance-class dahil may haba itong higit sa 210 talampakan. Mas mahaba ang operational range nito, mas matagal itong maaaring manatili sa gitna ng malalakas na alon sa West Philippine Sea nang hindi bumabalik sa pantalan para mag-refuel, at mas marami rin itong kayang dalhin kagamitan at tauhan. Kung pagsasamahin natin ang mga bagong patrol boats na ito, ang posibleng Reliance-class cutter, at ang mga dambuhalang Teresa Magbanua-class multi-role response vessels, MRR-VAS, na kasalukuyang ino-order pa ng Pilipinas mula sa Japan, makikita nating unti-unti nang nabubuo ang isang mas lohikal at balanseng Coast Guard fleet structure. Habang ang malalaking 77-meter MRR-VAS ay nakadeploy sa malalayong bahagi ng ating EEZ upang harapin ang mga malalaking barko ng mga dayuhan, ang mga mas maliliit ngunit mabibilis na patrol boats gaya ng Marine Protector Class ay maaaring italaga sa ating mga baybayin para sa coastal security at anti-smuggling. Sa ganitong paraan, mas nagiging efficient at matipid ang paggamit ng buong fleet ng gobyerno. Isa pa sa malaking benepisyo ng pagdating ng dating barko ng US Coast Guard ay ang tinatawag na compatibility o interoperability. Sa loob ng maraming taon, regular na nagsasagawa ng joint exercises ang PCG at USCG. Dahil dito, maraming operational concepts at maintenance procedures ang pamilyar na sa ating mga Coast Guard personnel. Hindi na tayo magsisimula mula sa zero, mayroon ng matibay na pundasyon pagdating sa pagsasanay. Bukod sa mismong barko, ang ganitong klase ng assistance ay may kasamang technical support, pyesa, at training para sa mga crew. Dahil kahit gaano kaganda ang isang patrol vessel, kung walang sapat na maintenance, mabilis itong masisira. Sa huli, ang unang larawan ng dating USCG Marine Protector Class Patrol Boat na may kulay na ng Philippine Coast Guard ay higit pa sa isang simpleng pagbabago ng pintura. Isa itong malinaw na simbolo na seryoso ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito na ipagtanggol ang ating karagatan. Isa itong patunay na unti-unti nang lumalawak ang ating kakayahan upang epektibong magampanan ang tungkulin sa pagprotekta sa ating teritoryo, pagtulong sa mga kababayan sa panahon ng sakuna at bagyo, at pagpapanatili ng kapayapaan sa dagat. At kung magpapatuloy ang ganitong direksyon ng modernisasyon, malaki ang posibilidad na mas marami pa tayong makikitang bagong barko na magpapatrolya sa ilalim ng ating watawat sa mga susunod na taon. Kayo, mga kapatrol, ano ang pananaw ninyo sa bagong barkong ito ng Philippine Coast Guard? I-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share,
at mag-subscribe para sa mas marami pang updates ukol sa defense at modernisasyon ng ating bansa. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas!